Good morning, good morning, good morning, good morning. Magandang umaga sa ating lahat. Happy Wednesday, everyone. Good morning sa inyo. Kamusta kayo? Kamusta? Kagabi, almost alauna na ako nakaalis sa birthday party ni Boss Toyo. Mga, I think, 1. Marami, nandun yung mga kaibigan natin na vlogger. Nagkita-kita kagabi. Kwentuhan, tawanan. Lahat is happy. Happy everyone kahapon. Yeah, magluto tayo ng ating tanghalian. Magluto tayo ng lunch. Ay, gising-gising ko lang. Nag-coffee na ba kayo ngayong umaga? Good morning, everyone. Good morning. Ano lulutuin natin na gulay? Ampalaya. Mamaya pa ako maliligo. Bakit? Yan, salabat saka prutas. Ampalaya. Tirahin natin ang ampalaya. Magluto tayo ng ampalaya. Yan, tapos pritong isda. Yung isdang lulutuin ko. Yung espada. Yung ampalaya, igigisa ko yan dyan. Sa giniling. Pork giniling. Pork giniling. Alam nyo guys, o nga pala, first of all, congratulations nga pala doon sa mga kapulisan natin. Oo. Kung daw nagkakamali, somewhere in Laguna. Oo. Yung may nahulihan na halagang 13 billion na halaga na droga. Or shabu, ika nga. Alam nyo, nakakabilib ang administrasyon ngayon. Oo. Lalo akong nabilib, pwede palang mangyari na magkaroon ng war against
sa droga. Laban sa illegal na droga ang ating gobyerno. Pwede palang gawin yan na walang nangyayaring namamatay na tao. Di ba? Ang ganda. Ang ganda. Na yung mga nahuli, na suspect, mga sangkot doon, na walang pinatay. Pwede palang mangyari kung ihahambing natin sa dating administrasyon ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Pwede pala eh. Kasi nung panahon ni dating Pangulong Duterte, lahat ng sangkot daw di umano. Ang allegation, ha? Ang sangkot daw di umano sa illegal na droga, pinagpapatay. Yun ang allegation noon panahon ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, mga kababayan. Pero, ilan-ilan lang yung mga nahuli, mga magkano lang yung amount, pero sa panahon ng kasalukuyan liderato, leadership, na sinasabi nilang bangag, na sinasabi nilang weak leader, may mga nahuli na buhay. Di ba? At pinapanagot ngayon sa batas. Ito ang magandang nagaganap sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. At, take note mga kaibigan, ha? At sahil sa mga kapulisan na super aktibo sa kanilang serbisyo, sa kanilang hatid. Kaya, congratulations sa leadership ni bagong PNP Chief, Romel Francisco Marbel. Diba? Hinaan natin ang music natin. Diba? Ito guys, kung titignan po natin, yung mga nahuli nung nakaraan, nakakulong. In-interrogate na. Pero kung sa akin lang ako kung tatanungin, hindi na dapat binibigyan ng pagkakataon ng mga yan na mabuhay pa. Di ba? At least, dito sa administrasyon ni Pangulong Marcos, pinakikita nila na kayang-kayang lumaban ng gobyerno sa anti-illegal drugs na hindi pinapatay ang mga suspect. Bagkus binibigyan sila ng pagkakataon na mapanagot. Di ba? Mapanagot, pagdusahan ang kanilang ginawa na pagpapakalat ng illegal na droga. Di ba? Napakaganda. Di ba? Kung ikumpara po ninyo, tignan nyo to guys ha, Peter Lim, ng allegation, sangkot daw di umano sa illegal na droga, kumpare pa mismo ni dating Pangulong Duterte, hindi pinatay. Di ba? Hindi natin alam kung talagang sangkot o ano man yan, pero ang sinasabi nga ni dating Pangulong Duterte, pag ikaw ay dawit sa illegal droga, papatayin ka. Bakit yung kay Peter Lim? At yung ibang mga allegation na sangkot sa illegal na droga, bakit hindi na panagot ng dating administrasyon? Di ba? Samantalang yung mga maliliit na tulak na sangkot sa illegal na droga, nakatimbuang na nakikita natin. Di ba? Na pinatay sa kalsada. Di ba? Sana magpatuloy itong ginagawa ng administrasyon na sugpuin ang illegal na droga at yung talagang makita natin na nahuhuli at buhay ang mga suspect. Para mapanagot nila at unti-unti nilang madama yung hirap na ginawa nilang kamalian. Di ba? Kayang-kaya naman pala na mapanagot na ma-arrest Bakit hindi ginawa yan na dating administrasyon? Ngayon natin maiisip, hindi kaya kalaban ito sa illegal na droga?
ng mga taong dikit kay dating Pangulong Duterte. Kaya ang napag-iinitan yung mga taong walang kakayahan magprotekta sa kanila. Di ba? Tataka lang. Bakit puro maliliit ang napatay nung panahon? Ito na lang, nung panahon ni dating Pangulong Duterte, ako sabi ko nga, hinayra ko, kinuha ako nung panahon ni dating Pangulong Duterte. Hindi nila ito yung matatanggi eh. Hindi ito maididinay, hindi ito mapapasinungalingan. Nakasama ako sa nag-imbestiga sa war on drugs nung panahon ni Pangulong Duterte, na ang aming tungkulin doon, ang aming misyon, maging favor sa administrasyon ni dating Pangulong Duterte. Na lahat ng investigation na gagawin namin ay palalabasin namin ay totoong sangkot sa illegal na droga yung mga taong napatay. Yun ang order sa amin. Wala kaming palalabasin na negative. Lahat positive na sangkot sa illegal na droga. May mga taong nakaprepare na i-interviewin namin kasi kasama ako dun eh. Kasama ako sa na-hire ng Malacanang through DILG nung panahon ni dating Secretary Mike Sueño. At nung panahon dati ni dating PNP Chief Ronald Bato de la Rosa. Kaya alam ko na na-experience ko. Now, doon sa mga ibang DDS na magsasabi, gawa-gawa mo lang, utang ina ninyo. Anong alam ninyo? Sa social media lang naman ang alam ninyo. Pero sa ground, hindi nyo alam. At kung sino man vlogger na DDS na magsasabi na hindi totoo yung sinasabi ko, pukin ang ina ninyo, how many times kong pinopost yan? Yung mga document. Yung pagpapatunay na ang war on drugs na ni dating Pangulong Duterte ay kasama kami sa nag-investigate nun. May mga picture kami na nagmi-meeting kami sa DILG mismo at sa DIDM Camp Crame. Kasama kami nun. Now, sino nga atungal na vlogger na gawa-gawa ko lang yan? Nasasabihin, baka sungal-ngaling kung mukha mo, pukin ng ina nyo. Kung wala kayong alam at hindi kayo pasok sa sirkulasyon, ika nga, manahimik kayo. Kasi wala kayong alam. Now, sasabihin niya, bakit mo sinasabi ito ngayon? Ang laki ng pinagkaiba, nakita ko eh. Pero mo 13 billion na droga, na aresto, at ito, walang dumanak na dugo, walang nasaktan. Hinuli, pinursyot. Yun ang maganda at makatotohanan. Kaya doon sa mga kapulisan ng Laguna ba to, nung nahuli nung isang araw, keep up the good work. Keep up the good work ang ginawa ninyo. Mabuhay kayo dyan sa kapulisan ng Laguna. Lalong-lalo na yung kapitan ngayon, ginawang major on the spot ni Secretary Benor Abalos, saka ni Chief PNP Marben. Napakaganda accomplishment nun, mga kababayan. Di ba? Ibig sabihin, hindi pa nahuli lahat ng illegal na droga sa panahon ni dating Pangulong Duterte. Hindi niya nasuplong lahat. Hindi niya nagalaw. Bakit itong 13 billion na to? Hindi nayari. Siguro, maganda ang bigayan. Sinabi ko lang siguro magandang bigayan. Wala akong sinasabi ko anong klaseng bigayan dyan na maganda. Baka mamaya, ano sasabihin na, inaakusahan mo na nagbibigay? Wala akong sinasabi ganoon. Ang sinasabi ko, baka maganda ang bigayan. Kaya hindi nagalaw yung 13 billion ng panahon ni dating Pangulong Duterte. Ganun lang ang ibig sabihin. Pero, nawa, dalangin ko na magtuloy-tuloy ang ginagawa. At higit sa lahat, maging matatag ang administrasyon pa ni Pangulong Duterte. Yung mga nag-iingay dyan na resign movement, BBM, alam nyo guys, sa totoo lang, nakakasawa na palit-palit tayo ng administrasyon. Nakakasawa na.
Nakakasawa na. Totoo lang. Pag hindi gusto ng ibang grupong nakaupo, resign na naman. Palit na naman. Di ba? Palit na naman. Panay bagong order na naman yan. Panay bagong kautusan. Di ba? Nakakaloka. Di ba? Tapos ito, nakakatawa pa. Yung mga kumukontra kay Pangulong Marcos na nag-iingay, na nananawagan ng pagbibitaw ng mama. Sino pa mga ito? Ano ba ang background ng mga ito? Ano ba ang background ng mga ito? Lalong-lalo na yan, si Sandra Cam, putak ng putak sa PCSO. Na I don't know kung anong gusto niyang mangyari sa PCSO. Meron pala siyang ebidensya laban kay Mer Robles. Bakit hindi mo pailan ng kaso? Bakit hindi mo dalhin sa ombudsman yan? Ang nakaupo sa ombudsman, appointed ni dating Pangulong Duterte. Ba't hindi nyo dalhin yan? Bakit sa social media kayo nag-iingay? Bakit sa vlog kayo nag-iingay gamit ang mga ibang vlogger dyan? May ebidensya pala kayo. Laban kay Mil Robles. Na ganito, ganyan. Ba't hindi nyo dalhin sa korte? Simple. Wala kayong hawak na ebidensya kung hindi puro kuda ang alam ninyo. Di ba? Nung panahon lang, wala akong papangalanan, ha? Dati, nung panahon ni dating chairman, yung dating general, na retirado na, dating general ng Marines, meron isang board member dyan. Halos kausap ko ang mga operator ng pasugalan. Ang protector dyan yung isang board member. Di ko na mapangalanan kasi wala akong ebidensya doon. Sabi ko nga sa inyo mga kaibigan, bago ako naging vlogger, bago ako naging political vlogger, naging collector ako ng mga payola nung panahon ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Naging kolektor ako ng mga payola, kaya kahit papaano, may kontak ako sa mga operator ng mga pasugalan. Minsan nakakausap ko. Grabe nga daw yung isang board of director daw dyan sa PCSO nung panahon ni dating Pangulong Duterte. Utang inan, nakapagbigay ka na doon sa board of director na yon, nakapag-deliver ka na kung anong i-deliver mong payola, manghihirit pa after 1 week. After 1 week, mambubura na naman yung board of director na yun. Ngayon na nagmamalinis. Na akala mo napakasantak, napakalinis ng kamay nung siya'y nasa pwesto. Diba? Kung titignan mo naman yung track record niya, wala naman siyang nagawa sa gobyerno. Puro social media. Nung nawala sa pwesto, nung natanggal sa gobyerno, ayon, nasarapan siguro at gusto niyang makabalik para makagawa na naman kung anong gusto niyang gawin na kabalbalan. Ayun, nag-iingay ang gaga at ang gago. Di ba? Gamit ang ibang vlogger na mga bobo. Gamit yung mga bobong vlogger na DDS daw kuno. Pero nung panahon namin, as defender ni Digong, hindi namin kayo nakikita. Hindi namin kayo nakakasama. Hindi namin kayo nakakahalubilo ng mga panahon na yun. Tapos ngayon, magpapakilala na kayong DDS. Bullshit! Tigil-tigilan nyo ng mga kaimpokritohan ninyo. Totoo lang. Ito na nga lang, simpleng hamon ko sa mga ibang political vlogger na kontra sa gobyerno. Simple lang ang hamon ko sa inyo na, di ba? Magdilitan tayo ng YouTube. Magdilitan tayo ng Facebook account. Hindi nyo magawa. Bakit? Kasi dyan kayo nagkakakwarta. Di ba? Maliban sa pagpapakalat ng kung ano-anong kaululan, kaletsihan, pinagkakakitaan ninyo. Di ba? Kaya tigilan ninyo. Tigilan ninyo yung magpanggap na makabayan.
Kinang ina ninyo, makabayan pala kayo, makabansang Pilipinas pala kayo. Pero yung pro-China, puro depensa kayo. Puro kayo tanggol. Putang ina ninyo. Kala nyo, totoong makabasa kayo, totoo kayong makabansa. Pero yung mga China, todo depensa kayo. Oh. Meron nga dyan, dating opisyal. Ha? Hindi niya rin ito may tatanggi. Hindi niya ito madidinay. May mga text message kami. Pinapadalahan niya ako ng pera. Pambail nung araw na yun. O niya, pambail mo yan. 100,000. O. Tak, opisyal din to ng gobyerno. Ni dating Pangulong Duterte. O. Ha? Ultimo. Doon sa isang istasyon. Ninyo, kamusta ka dyan? Nakadetain ka ba? Hindi ho, sir. Hindi po. Nandito lang po ako sa opisina. Nandito lang po ako, sir. Okay po ang lagay ko. O sige ninyo, may pupunta sa yung mga abogado natin dyan. Pinapaayos na ni boss yung mga papeles sa'yo. Basta huwag kang magsasalita sa media. Pag in-interview ka, no comment. Ninyo, ha? Yes, sir. Yes, sir. Yes, secretary. Yes, secretary. Tang-ina nyo. Tigil-tigilan nyo yan. Tigil-tigilan nyo yung kahibangan nyo. Okay ng ina ninyo. Dahil ako, kahit pa paano, pasok ako. Kayo, okay ng ina ninyo, kailangan ba kayo nagsulputan sa DDE sa sinasabi nyo? Hindi ko kayo nakita nun. Huwag kayong magpahindurupot. Sasabihin nyo, ay, nako, tigil-tigilan nyo ako. Huwag tayo magpaka-impokrituhan, mga buwakan ng ina ninyo. Nasaan na yung nag-iingay? Yung sinasabing may pulburon video. Bakit hanggang ngayon hindi nyo pa mailabas? Bakit hanggang ngayon hindi nyo pa rin maipakita kung totoong may ebidensya kayong na nagpupulburo ng administrasyon ni Pangulong Marcos? Puro kayo akusa. May ebidensya na, may video na. Okay lang ina ninyo. Nasaan ang video sinasabi ninyo? Hindi nyo mailabas. Bakit? Kasi wala kayong hawak na video. Puro kayo ek-eng. Puro kayong nyaw-nyaw. Tigilan nyo yan. Puro kayong mga panggap, mga buwakan ng ina ninyo. Ito na lang, yung isang vlogger dyan na nagpapanggap na may utak, nagpapanggap na may kukote. Anong sinasabi nito ni BMR? May video! May video na may umaano si BBM, nagdodroga. Ang nakakatawa dito kay BMR, anong sinabi niya? Sa comment, pare, baka may video ka dyan, wala akong video eh. Nangihingi sa ibang vlogger ng video? Hindi ba gago? Pag-ako sa BMR na may video ka? May video. Tapos makikita ko sa comment section mismo sa uploading mo, wala kang video. Hindi ka ba gago? Hindi ka ba tanga? Ay, Diyos ko. Hindi ba kabaliwan yung putang ina mo ka? Kaya yung mga follower ni BMR, sandamukal kayong tanga. Totoo lang. Sandamukal kayong mga lechet, mga bobo. Sandamukal kayong mga iho di putang mga buwaka ng ina ninyo. Kayo ang nagpapagulo sa bansang Pilipinas na to. Kayo ang mga sumisira sa magandang mangyari, gustong magandang mangyari na reputasyon ng administrasyon na to. Ginugulo ninyo ang pamahalaan. Pati mga kahindutan ninyo. Ito na lang yung nahuling 13 billion, hindi nyo mariribatan yan eh. Malaking insulto kay Digong ito. Malaking insulto to kay Digong. Biri mo 13 billion nahulihan ng droga sa Laguna. Yung nahuli buhay, walang pasa, walang dugo, walang hindi nasaktan, hindi na naanuhan ng nagalusan ng kamay, hindi katawan. Buhay yung tao.
Ngayon, ano sasabihin ninyo? Anong iingay ng mga kuwan, ng mga pro Duterte, na mga tanga? Nasaan yung ano ninyo? Hindi nyo kayang ribatan. Kasi nga, mga bobo kayo. Mga bobo. Karamihan mga DDS vlogger niya, putang ina. Mga tanga naman talaga yan. Maliban sa tanga, mga bobo. Tigilan nyo nga ako. Tigilan nyo ako. Diyos ko. Gaya. Di ba? Karamihan DDS dyan, umaasa sa follower. Yung mga ikangang padala. Pangkape mo dyan habang may activity kayo. Pang meriendan mo. Pang dagdag pamasahe. Tapos nadramahan pa yung isang follower. Ma'am, baka pwede ka mag-sponsor sa ticket. Mga ganyan. Kahit may budget na galing sa kanilang boss, manguhutot pa sa follower. Tanggilan niya. Tigilan niyo ako, guys. Tigilan niyo ako sa ganyang kaartihan niyo, kadramahan ninyo. Ito naman tangang follower, magpapadala kagad ng kwarta. Hindi nag-isip, totoo ba talaga na wala tong pundo? Totoo ba talaga na walang budget ito? Di ba? Ganyan ang ibang mga follower na makikitid ang utak. Kumita na sa GCash, kumita na sa YouTube, kumita na kay Facebook, pati follower, nahututan pa. Di ba? Tapos ang nakakatawa nito, nagsasalita mismo kapartido ng dating administrasyon na talaga may agreement, may kasunduan. Tapos yung isang opisyal dati ng administrasyon, pinapasinungalingan. Diyos ko. Tapos yung isa naman, tinatutunayan na talaga may agreement. Tapos una pa, dinay-dinay pa si dating Pangulong Duterte. Bandang huli, nadulas din naman. Sasabihin, may agreement niya. Di ba? Alam nyo, kung may malasakit kayo kay dating Pangulong Duterte, kung may pagrespeto kayo kay dating Pangulong Duterte, isa lang ang gawin nyo sa kanya. Bigyan nyo siya ng katahimikan. Bigyan nyo siya ng kapahingaan dyan sa Davao. Kasi sa sobrang undugaga ni dating Pangulong Duterte, hindi ang iniisip niya, baka ibigay siya ng kasalukuyan administrasyon, baka makipagkontrata, baka ilaglag siya ni Pangulong Marcos na ibigay siya sa ICC. Ayan. Kung ano ng mga iniisip, di nag-iingay yung matanda na wala na sa lugar ng mga pinagsasabi. Pating mga hindi natin alam na baho pala ng dating administrasyon, lumalabas na unti-unti. Ngayon yung mga tangang defender na kahit hirap ng iribat, todo pa rin gawa ng kwento nang wala na sa lugar. Diyos ko po. Diba? Tapos akusahan nyo. Ito na lang, accusation ng mga DDS vlogger. Nabayad daw ang mga vlogger na dumidepensa sa administrasyon. Ito challenge ko. Magtinginan tayo ng mga bank account natin. At yung mga bank account, kasi ang bayaran kasi dyan, sa dating administrasyon, bank to bank ang binibigay na pera. Padala. Tignan natin kung sino saan connected yan. Di ba? Kung kaninong mga tao yan. Di ba? Kahit sa GCash. Di ba? Kahit sa GCash. Bakit ko alam? Kasi, galing ako dyan sa loob Pasok ako dati sa Duterte administration. Kahit na malilit na vlogger dyan, kinuha na para lang magdepensa-depensa na rin Ang tunay na sumusuporta sa administrasyon, ang tunay na nagmamalasakit sa bayan, vlogger ka man o hindi vlogger, kung alam mo ang dinidepensa mo tama, hindi mo kailangan bayaran. Diba? Lalong-lalo na yung isang kalbo dyan na panot, yung banat bay, okay lang inang yan.
Huwag ako, Byron. Tigilan mo ako sa kalihindutan mo. Sabihan mo ako kung hindi ka bayad, kung hindi tayo magkakilala. Ha? Pero, magkakilala tayo, alam mo, sa paa, ulo at paa mo, magkakilala tayo, hindi mo ako mauulol na hindi ka bayad. Ha? Yung pondo nga, para sa mga vlogger na dapat na nireleasean mo, hindi mo nirelease. Dahil may ginawa kang vlogger na pa-ultimo kapatid mo, ginawa mong vlogger. Pati yung patay gutom mong tao mo. Oo, napiling media na rin ngayon. Na si Dada, nakupal, nabugaw. Ha? Bugaw na si Dada. Di ba? Na ang asawa niya, na dinampot niya sa Bulacan, na nagpapakantot ng araw, ginawa mong vlogger. Na patay gutom. O, patay gutom yung mag-asawang yan eh. Gusto makilamon ng makilamon ng libre. Di ba? Ingatan mo yan. Ingatan mo yan, si Dada. Ingatan mo yan. Dahil pag ginutom mo yan, ukin ang ina mo, Byron, babaliktad sa'yo yan. Babaliktad sa'yo yung kupal na yan. Maniwala ka. Ha? Believe me, Byron, babaliktad yung kupal na tao mong yan. Ha? Huwag mong palamunin yan. Huwag mong bigyan ako anong, kung di bumalik ko sa'yo yan. Ha? Ina mo ka. Tigilan mo kalitsyan mo, Byron. Ha? Kung ako sa'yo, Byron, total, paminta ka naman, di mo naman maamin sa sarili mo na isa kang baklang pukin ng ina mo ka. Bakit hindi mo nalang kantutin si Maharlika? Kantutin mo yun dahil parehas kayong fake news. Ha? Parehas kayong ulupong. Di ba? Parehas kayong mga gago. Di ba? Parati kang nandyan sa Japan. Bakit? Unti-unti ka na bang maano dyan? Ha? Oy, Byron, sabi mo papapatay ka ng NBI. Sabi mo patutodas ka. Ba't buhay ka pa hanggang ngayon? Tang ina ka, di ka naman media, hausaw ka. Yung station na pinaglilingkuran mo, wala nang prangkisa, hausaw kayo. Media. Tang ina mo, hausaw ka. Ang totoong media, totoong reporter, may prangkisa. Kayo wala kayong prangkisa. Di ano labas nyo, hausaw. Hausaw na gago. Na mga kupal, mga inutil. Tigilan nyo ako sa mga kaululan nyo, kadramahan nyo. Magduwa ka ng inanin nyo. Mga pendeho kayo. Kahindutan. Akala mo matitino ang putang ina. Mga dakilang siraulo naman kayo. Basta dito yung iba kasing political vlogger na hindi naman talaga vlogger, nakabili lang ng cellphone, natuto lang kumuda sa social media, inako ng vlogger. Inako ng vlogger sila. Okay ng ina. Tapos pagyayabang. Malaki ang follower ko. Malaki ang views ko. Okay lang ina. Ngayon kung malaki follower mo, lahat ba yun na sumusunod ba sa'yo yan? Ito na lang, Byron. Di ba malaki ang follower mo? Nasa kalahating milyon na pinagmamayabang mo. Ito ang tanong ko naman sa'yo, Banat Bay. Bakit pag tuwing eleksyon, tumatakbo ang party list ninyo ni Mocha? Bakit hindi manalo? Bakit ang layo ng bilang sa follower mo?
Bakit hindi yung follower mo hindi ka binuboto? Majority ng follower mo. Kasi alam ng mga follower mo na isa kayong ulol. Di ba? Kaya hindi kayo sinusuportan ng follower nyo. Di ba? Di ba pakatotoo tayo mayroon? Di ba? Bakit hindi ka binoboto ng follower mo? Na pinagmamalaki mo, malaki ang follower mo. Malaki ang bilang ng subscriber mo. Eh bakit pag election, butata ang party list nyo? Oh. Huwag mo sabihin na dinaya kayo. Kasi under kayo ng Duterte administration nun. Oh. Di ba? Ba't hindi kayo makalusot? Oh. Simple. Di ibig sabihin, hindi rin kayo gusto ng mga follower nyo. Oh. Nagkaroon lang ng follower, sasabihin, ay, gamitin natin sa politika. Oo, para mapakinabangan natin. Utang ina, mga ambisyoso. Di ba? Tigilan yung mga kalhindutan ninyo. Ha? Tigilan yung mga kapunyetahan ninyo, mga puki ng ina ninyo. Huwag na kayo mag-ambisyon na mag-party-party list, Byron. Ha? Ang gawin mo na lang, banat bay, magjakul ka na lang. Ha? Nang ang tamod mong bulok na pumapasok sa kukuti mo dahil bulok ang tamod mong puki ng ina mo ka, nang mabawasan, jakulin mo ang bayag mong los-los. Visit ka. Ha? Ito ngayon umaga lang. May nag-message sa akin. Tauhan ng mga Duterte. Bakit ko daw sinira yung figure? Bakit ginanon ko daw? Eh, anong masama doon sa figure? Property ko yun. Pag-aari ko yun. Oh, si Digong ba talaga yun? Oh, may batas ba na nagbabawal doon? Wala. Oh, tigilan nyo nga kahindutan nyo. Tigilan nyo yung kaletsihan nyo. Huwag tayo mag-ululan. Diyos ko. Yung sinasabi nyong weak leader, yung sinasabi nyong bangag, eh mas bangag pa kayo eh. Kasi, kaya nyo sinasabi sa Marcos administration niyan, kasi hindi na kayo makaporma. Yung ginagawa nyo kasi dati, hindi nyo magawa ngayon. Sa bagay, hindi ko kayo masisisi. Nakatikim kayo ng medyo ginhawa eh. Di ba? Nakatikim kayo ng power na ngayon biglang mawawala. Di ba? Kaya hindi kayo masisisi. Tapos ang sagot pa ng iba dyan, wala daw utang na loob ang Marcos administration sa Duterte. Diyos ko po. Tigilan nyo ang kagaguhan nyo yan. Ha? Tigilan nyo yung mga paniniwala yung kaululan na ganyan. Di ba? Sasabihin nyo, walang utang na loob daw ang mga Marcos sa Duterte administration, sa mga naitulong. Ako, tigilan nyo. Ito na nga lang nung election, winatak-watak nyo kami. Di ba? Yung mga DDS vlogger nung panahon na nyo, winatak-watak nyo kami. Nilagay nyo kami kung kani-kaninong presidential, doon nyo kami binaba. Oh. Saan nyo kami na? Di ba? Huwag tayong mag-ululan. Siguro kung ang Marcos administration ngayon, tumatango-tango sa dating administrasyon, tapos sumusunod-sunod at nagiging sunod-sunuran, siguro I think hindi aabot sa punto yan na mag-aaway ang dalawa. Pero bilib din ako kay Pangulong Marcos eh. Pero mo kahit anong pasaling sa kanya ni dating Pangulong Duterte, kung ano yung mga bakbak sa kanya ng mga nakapalibot kay Duterte, wala kang maririnig kay Pangulong Marcos eh. Deadma. Deadma. Bahala kayo mag-atunaw dyan. Yan ang ginagawa ni Pangulong Marcos. Tama naman, bakit? Ba't mo kayo pag-aksaya ng panahon? Kung ako ang Pangulo, ba't mo kayo bibigyan ng panahon ang pag-aksayahan? Oh. Kaya hindi nyo nga magawa eh. Yung bantanin yung people power, rally, kaya hindi nyo nga magawa. Kasi nga, wala kayong sapat na bilang. Mga black propaganda ninyo, hawak na ng militar. Mag-ano na daw. Aatras na rin ng suporta ang mga militar at mga general kay Pangulong Marcos.
kailan niyo pa sinabi, ba't ngayon nakasupport pa rin? Diyos ko, mga hibang. Di ba? Alam nyo, kung talagang meron kayong malasakit sa bansa, may pagmamahal kayo sa bansang ito, na sinasabi nyong mahal nyo, kasi magsiraan tayo, magbakbakan tayo, bakit hindi kayo magbigay ng suwisyon? Bakit hindi kayo magbigay na kung sa tingin ninyo maganda na pwedeng gawin ng administrasyon para sa ikabubuti at ikagaganda ng bansang ito? Bakit yan ang hindi nyo ibigay na suwisyon? Kasi nga, gusto nyo kayo ang bida. Kayo ang nasa front news. Di ba? Kaya hindi nyo maanuhan. Di ba? Tigilan nyo yung kahindutan nyo, kahibangan nyo. Diyos ko. Gusto nyo parati kayo ang bida. Gusto nyo kayo parati ang nasa front line, nasa front news, na mga sa tablamner. Di ba? Kaya mga kababayan, tignan nyo mabuti bago kayo magpapaniwala sa mga yan, sa mga pinagkasabi ng dating administration. Bigyan natin ng time ang administrasyon na to. Hindi man perpekto ang administrasyon ni Pangulong Marcos, pero unti-unti niya naman ginagawa ang iginagawa niyang ikabubuti ng bawat mamamayang Pilipino. Yun ang the best kay Marcos, kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. Uulitin ko hindi man perpekto ang administrasyon na to. Wala naman perpektong administrasyon eh. Lahat nagkakamali. Normal sa tao yan na nagkakamali. At normal sa tao, pag may pagkakamali ka, tinutuwid mo pagkakamali mo. Yun ang normal. Pero, ang hindi normal, may mali ka na nga, hindi mo pa tinutuwid ang pagkakamali mo. Yun ang hindi normal sa isang tao. Di ba? Sasabihin nyo, traitor ang administrasyon. Sino bang may agreement sa China? Sino bang nakipag-usap doon para maibenta ang isla-isla na yan? Sino bang nagbigay na administrasyon na pahintulutan ng China na maglagi doon? Di ba? Hindi ba si natin Pangulong Duterte? Ngayon, sino ang traitor ngayon? Hindi natin alam kung anong ginagawang kasunduan. Mas magugulat tayo, nagkasalita na ang China na dapat yun ang matupad, dapat yun ang masunod dahil kasunduan ng dating administrasyon. Mas magpapatawa ba kayo? Tigilan nyo nga ako. Tigilan nyo ako ng kahibangan nyo. Tigilan nyo ako ng kaletsihan nyo, mga buwaka ng inanin nyo. Ito ang problema Putang ina, pinagtatawanan tayo. Pilipino sa Pilipino. Imbis Pilipinas ang ating idepensa, putang inang yan, dinidepensa pa yung taong nag-traitor sa bansa natin. Naakala natin matino, yung pala, abnormal pala. Diyos ko. Tigilan nyo. Tapos may padrama-drama pa na hindi na raw tatakbo si dating Pangulong Duterte. Ako naniniwala ako mga kaibigan, tatakbo ang mama na yan na pagka-senador. Believe me guys, tatakbong senador yan. Dahil yan, takot yan na mawala ng immunity. Takot yan na mawala sa sirkulasyon. Di ba? Kaya guys, sa akin mga kaibigan, sa mga kababayan ko, huwag nyo nang iboto ang dating Pangulo. Matanda na yan, hirap na ngang kumilos, hirap na ngang tumayo, maglakad. Ano pang magagawa sa Senado niyan? Di ba? Ako, nung ko pa sinasabi noon mahal ko si dating Pangulong Duterte, ayoko na siyang ma-stress, ayoko na siyang tama na yung mag-iisip isang pribadong tao na lang siya. Yun. Pero yung mga supporter daw ko na gustong patakboy si Pangulong Duterte, sinusulsulan nyo na lang yung mama. Sinusulsulan nyo. Ito naman si dating House Speaker. At ngayon ay Congressman Pantaleon Alvarez. Natatawa din ako dito. Kung ano ng mga kinukuda. Bangag-bangag daw si Lagdameo. Alam mo, kung Alvarez, nung panahon mo bilang House Speaker, mainitin ang ulo mo.
Parati ako nasa Congress noon, nung panahon mo. Bilang House Speaker ka. Pag hindi mo nagustuhan yung sasabihin ng mga resources nyo, kung ano nang pinaggagawa mo rin. Eh dito na nga lang, nung napatalsi ka bilang House Speaker of the House, natulala ka, nagulat ka. Oh, di ba? Nagulat ka. Hindi mo matanggap na isa kang taga Davao, pero nagpatalsik sa iyo dyan, kalugar mo rin, na anak ng dating Pangulong Duterte, ng allegation, ganun. Nakipagsabuatan kay dating Pangulong Gloria Arroyo. Ngayon, tatapang-tapangan ka. Diyos ko. Ayusin mo na lang. Kung Alvarez, ang distrito mo, kamustahin mo mga kababayan mo, kadistrito mo, kung may nakakain ba, kung may naisasalang ba sila sa tanghalian, hapunan, agahan. Yun ang pinaka-the-best mo. Kung Alvarez, ayusin mo na lang ang trabaho mo bilang isang mambabatas. Gumawa ka ng isang batas na may kapakipakinabang. Yun ang pinaka-the best mong pwedeng gawin para sa bayang ito. At ang yung pinapasahod namin sa'yo ay may silbi. Di ba? Yun ang the best. Huwag mo nang sakyan si dating Pangulong Duterte. Pabayaan mo na siyang manahimik sa mga sandaling ito. Pabayaan mo siya na mag-enjoy. Yun ang the best mong gawin. Mga animal kayo. Puro kayo pasaway. Puro kayo kalihintutan na ginagawa ninyo. Puro kayo kaingingan. Mga buwisit kayo. Okay, guys, bye-bye na. Magluluto na ako. Bye-bye.